Hi guys! Once again, dito na naman po tayo sa ating YouTube channel. Ayan, so I'm sure, bilang isang small YouTuber and small vlogger, isi-share ko po sa inyo ngayon yung mga bagay or yung mga na-experience ko bilang isang babae. Ayan, so since na, syempre lahat naman talaga dumaan sa pagka-teenagers, di ba? Lalo na sa mga babae. And I'm sure na kailangan lahat ng mga gawaing bahay, matutunan mo. Kasi pagdating ng araw, kapag ikaw ay nagkaroon ng pamilya, lalo na sa mga babae, kailangan matuto ka sa mga gawaing bahay. Nang sa ganun, hindi mo naiasa sa iba or sa nanay mo or kani-kanino man. And of course, yung mga gawaing bahay is that yung mga basic lang naman ito katulad ng paglalaba and pagsasaing. Ayan, so since na basic na yung paglalaba bilang isang babae, so naituro ko na rin po yung sa vlog natin. And so ngayon, ang next na ituturo ko is that kung paano magsaing sa tamang paraan. Kasi syempre bilang isang babae, nasa bahay tayo, kailangan din natin matutunan yun para hindi na tayo mahirapan. At of course, bilang isang teenager na rin, kailangan mo rin matutunan yun dahil kapag wala yung magulang mo nasa work at pagdating mo, kailangan marunong ka na sa mga gawaing bahay. Simple lang at basic na basic yung pagsasaing talaga. Number one yun. Yung pagluluto ng mga ulam, I'm sure matutunan mo rin naman yun. One step at a time, ika nga. Ayan, so, at the age of 7 years old, marunong na akong magsaing, guys. But syempre, hindi naman ganun ka-perfect kasi nga, bata ka pa. But then, nung araw kasi wala namang saingan na katulad nung mga may gasol ngayon. Nung araw, ginagamit namin is gatong and more or less uling pa nga. But then, syempre nag-upgrade na yung panahon, kaya kailangan may mga bagay na dapat tayong matutunan. Lalo na sa mga kabataan ngayon, na hindi lang dapat puro tayo gadget, kailangan alam din natin yung mga gawaing bahay, which is nakakatulong tayo, lalo-lalo na sa ating mga parents. Ayan, so tara, hindi ko na patulagarin pa. Ituturo ko ngayon kung paano magsaing ng kanin or magluto ng kanin. Ayan, so tara guys, punta na tayo dun sa aming munting kusina. Ituturo ko sa inyo or lalo na sa mga teenagers ang tamang pamaraan kung paano magsaing. And ituturo ko rin po kung paano tumagal yung kanin dahil syempre sobrang mahal ng bigas ngayon, kailangan nating magtipid. And of course, para maiwasan natin yung mapapanisan tayo ng mga kanin. So, tara, ituturo ko sa inyo guys ha. So, ito na yung kaldero na gagamitin natin sa pagsasaing guys. And as you can see, hindi ko pa talaga siya hinugasan dahil gusto kong makita kung paano yung steps, kung paano talaga ang tamang paraan sa pagsasaing. So, yung step na natin gawin is that hugasan muna natin to ating kaldero. Ayan. So, bakit hugasan natin yung ating kaldero, guys? Bago tayo magsaing. Unang-una, syempre, kasi merong mga tutong and syempre gusto mo na malinis yung kanin or maputi yung kanin. Kailangan linisan mong mabuti yan para yung tutong is matanggal and hindi siya sasama doon sa pangalawang saing mo or plain na siya, malinis na malinis. Ayan. Ayan. So, as you can see, malinis na yung ating kaldero. So, ilalagay na natin ngayon yung ating bigas. Ayan. So, wala tayong tagahawak. Kaya, maniman. So, sa paglilinis po ng ating bigas, guys, kailangan tatlong hugas lang siya. Kasi, pag sobrang daming hugas, matatanggal po yung pinaka-nutrient ng bigas, diba? Ayan. So, tapon natin yung unang pinaghugasan. And then, of course, yung pangalawa. Depende po sa inyo kung gaano. Ayan. Ayan, lalagyan na siya ng tubig. Ayan, so just make sure na kapag nagsaing kayo guys is that yung hindi kayo matitirhan ng kanin na pwedeng possible na mapanis, kailangan magsaing lang po kayo ng tamang-tama lang or kasya lang sa buong pamilya or halimbawa, dalawa, tatlo, kasyang-kasya lang dapat tansyado nyo. Kasi ang mahal po talaga ng bigas ngayon, so kailangan magtipid tayo ha, kasi ang mahal ng kilo ng bigas. And this time, meron akong ituturo sa inyo para tumagal lalo yung bigas. And of course, maglalagay tayo ng kunting patak ng suka. Yun po yung pinakasekreto ko para tumagal ng 3 days yung aking kanin. Ayan guys, so ito na yung suka. Kunti lang siya kasi kapag madami, malalasahan mo yung texture ng suka. Ayan. So, kailangan nagdagan mo siya ng tubig at susukatin mo siya guys. Ayan. Sa mga bagong magsasaing, bagong matutong magsaing, kailangan tatansyahin niyo po yung tubig dahil kapag sumobra, pwede namang kung tawagin ay malambot or malatae. So, dapat tansyado lang siya. And then, hindi na siya pwedeng kulang sa tubig dahil possible po siya na maging hilaw. Ayan. So, nakita nyo na po. So, kung isang taka lang naman po, siguro hanggang dito
Hanggang dito lang. Ito po yung pinaka-optional na paraan or traditional na paraan sa pagsasaing guys. Dito po talaga. Ng daliri. Dito sa sukat ng daliri natin. So ito po ang pinaka-traditional na paraan. So ilulubog nyo po yan. Ayan. Nakita nyo po. So ganyan po karami yung tubig. Ayan. Kailangan tansya-tansya siya. Ayan. Ayan. So pag na-tansya nyo na yung bigas, pwede nyo na po siyang isalang. Ayan. So nabuksan ko na po yung kalan. So isasalang na natin yung ating sinaing. Actually, pwede naman din ako gumamit ng rice cooker, pero since na mahal ang kuryente, so dito naman tayo magsasaing. Ayan, so sisilipin natin yung apoy. Ayan, mahalaga po yung apoy kasi pag mabilis po yung apoy or malakas yung apoy, hindi siya maluluto. And then, meron po siyang part na naluluto, may part na hindi. So, ayan ha, make sure po yung sa pagsasaing is mabusisi din po kayo. Ayan, so ganyan lang siya. Ganyan lang yung apoy na ginagawa ko, ganyan lang kahina. Ayan, so ipapakita natin mamaya kung ano yung kalabasan ng pagluluto ng ating sinaing ha. Ayan, so ito na yan. Ayan. Ayan guys, so iiniinin na lang natin yung ating kanin hanggang sa maluto siya. And hinaan nyo yung apoy. Ayan, sa mga gusto matutong magsaing, hinaan nyo po yung apoy para hindi masunog yung ating kanin. Tansyahin nyo lang po, and then pag nakita nyo na naluto na, sa kanya po papatayin yung gasol or yung apoy ha. So ayan, ganun lang siya kasimple. Ayan, so I'm sure na meron naman kayo natutunan sa aking content for today. Sana huwag kayong magsawang pumunta sa aking YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys!